Okay, hello po guys. For today's video po, ibabahagi po natin sa inyo kung ano ba yung mga common questions na sinasabi sa ating immigration officer pagpasok natin dito sa Canada. Okay, andito na rin po yung ano ba yung gagawin pagkalapag nung eroplano, saan ka pupunta, yung sinasabi nating mga kiosk na yan, ano po ang proseso. Okay, isasama natin po dito yan. At saka yun na rin po ang isasama rin po natin kung ano ba yung mga dapat isagot natin para sa mga tanong na ito. Okay, so sa akin po is based on experience na ako po ay may work permit na sinubmit doon sa immigration officer ng mga dokumento, ano ba yung mga dokumento na yun bago ka isyuhan ng work permit. Okay, so yun yung isasubmit mong mga dokumento at marami pa pong mga katanungan. So kailangan po, medyo mga tricky po yung mga yon. So kailangan po kampante lang tayo, huwag tayong magpataranta. So sasabihin natin yung mga yon at ano ba yung mga isaalang-alang natin para hindi tayo magka-problema sa mga immigration officer. Okay po guys, pagdating po ng eroplano, pagkalapag po ng inyong port of entry, okay, so sunod lang po kayo sa mga maraming tao, no, for normally sa mga ganyan, diretso na po kayo doon sa may tinatawag natin na kiosk. Okay, doon ka maglalagay ng iyong birthday, saan ka pupunta, how long magstay ka dito sa Canada, gagawan po ng resibo yon. Madali lang naman po, wala pong ikakaproblema sa sa pag-fill up. Okay, so madali lang siya. Pagkatapos po nun, pupunta po kayo doon sa mga officer na nandoon. Dadaanan nyo po yung mga yon. Papakita nyo po yung inyong resibo na galing doon sa kiosk na inyong pinilapan. So ipapalo up nila ngayon yon. I-review nila, may konting katanungan, tapos tatatakan po nila yon na dumaan ka po sa kanila. Okay, so ganun lang po ang proseso. Ngayon magtatanong ka kung saan yung immigration. Okay, so normally ituturo nila sa inyo yon. Pero isang pinakatip po natin, baka po magtagal kayo sa immigration, ma-misplace nyo yung resibo na yon, itabi nyo po talaga ng maayos yon. Kasi ang yon, hinahanap din po yon. Pagkatapos nyo sa immigration, hindi po kayo makakalagpas sa may mga mag-check na naman bago kayo pumunta sa inyong next na gate kung saan kayo magbo-boarding. Okay, so sa akin po, ikukwento ko lang na dito po ako sa Alberta. Okay, so ang aking port of entry ay Montreal. So anywhere naman po, marami po tayong mga dyan, mga port of entry, mga international na Canada airport, na anytime po kung saan kayo uunang papasok ng Canada, doon po kayo magpapakita ng mga dokumento sa immigration. At kung ano po yung mga dokumento na yun, iano po natin dyan. Okay, pagpunta nyo po sa immigration, ituturo sa inyo nung mga officer na nandoon sa may kiosk na nag-aabang bago kayo makadaan doon. Punta na kayo ng immigration, hahanapan po kayo ng mga dokumento na to. Okay po guys, example, nasa immigration na po tayo, nakapasok na po tayo. Una po nating gagawin, may naman sa atin, mag-assist, kumuha tayo ng number. Okay, so numbering po doon. So pagkakuha na po ng number, ito po ay antay na nating tawagin yon. Pagharap nyo na po yung immigration officer, kalma lang po tayo, ganun lang po. And then ano po yung unang hinahanap? Introduction letter po kasama ng inyong passport. Okay, so ngayon work visa, alam nyo na, work visa ang daladala mo sa iyong passport. Okay, so hindi siya student, hindi visitor. So hahanapin sa'yo yung contract of employment mo. Yun yung hinahanap din. Okay, so pagka bigay nyo na yung contract of employment, hanapan din kayo ng job offer. Hinahanap din po yun na nagkaroon kayo ng job offer dito na company. Okay,
So after naman yan, titignan ang inyong LMIA number. Kailangan may copy din po kayo nun, kasi titignan nila yung LMIA number niya kung nandun ba talaga sa system. Okay po guys, ang LMIA number po, isa pong letter po yun. So for idea, yan po ay na may nakalagay na Dear Officer, bigay po ng inyong kumpanya. Pag kayo po ay kompleto na ng mga dokumento, kasama na po yun, binigay ng inyong kumpanya. Dear Officer, na hire namin itong tao na to, ito yung LMIA number, may pirma, may lagda sa inyong HR ng kumpanya na nag-hire po sa inyo. Yun po ang tinatawag natin na LMIA number. Bale letter po siya, isang buong page po yun, na anong company, may mga wages na rin po yun, may mga buwan ng sahod nakalagay na po rin doon, makikita nyo. Okay po guys, yan po ang mga dokumento na talagang wag nyong ilalagay sa luggage nyo, dapat po nasa inyong hand carry, dahil yan po ang normally hinahanap po sa atin pag tayo po ay papasok na sa ating port of entry, like Canada Immigration, na papasok natin sa airport. Okay, yan po yun. Okay, so after na naibigay nyo na po yun, may mga konting katanungan na naman. Bale mga additional na lang yon, kasi alam nila yung mga stay mo, alam nila kung ano yung mga dala mo dokumento, pero tatanungin po kayo. Normal po na tinanong po sa akin ay ito po. Okay po guys, normal po na itatanong po sa inyo kahit na hawak na nila yung papel mo, especially sa akin, work permit, work visa ang ko, meron na akong employer. Tatanungin po kayo kaagad, what is the purpose of your travel? Okay, yun pang itatanong sa inyo. So wag kayong magkakamali na sabihin yung magtatrabaho, baka mamaya may mga ekstrang sagot pa kayo. Iwasan po natin yung mga extra pa ng mga sagot. So ang sabihin nyo lang, work permit ako para sa trabaho, at then itatanong din po nila sa inyo, kahit ando na may mga offer letter na kayo, may contract of employment, ano ang inyong employer, what is your employer here in Canada. Okay, so tricky po yun, baka po hindi nyo alam, hindi nyo binasa, hindi nyo ni alam ano yung employer nyo, or baka nataranta kayo. Huwag po tayo magpataranta, mababait po sila. Okay, so medyo may pagkaslang lang, so kung hindi nyo masyadong naintindihan, mag-pardon lang kayo or sorry para maulit nila, ganun lang po. At isa din po doon, kung tatanong nila, kung kahit alam na nila, hawak na nila yung papel mo, ano ang trabaho mo rito sa Canada. Okay, so itatanong din nila sa iyo na ano ang address ng inyong kumpanya dito, ano ang location, what is the location of your employer here, where do you stay in Canada. Mga ganun ang tanong nila sa iyo, para malaman nila kung talagang alam mo ang pinupuntahan mo. Ano ba yung pinunta mo dito na trabaho, ano ba ang trabaho mo, tinatanong din po yon. What is your occupation here to work in Canada. Okay, so itatanong din po yon. And another, itatanong din po sa inyo kung gaano katagal ka mag-i-stay dito sa Canada sa pagtatrabaho. So wag po tayong magkakamali, sabihin lang po natin 2 years, kasi di ba 2 years ang valid ng ating work permit pag na-issue na sa atin. So tatanungin din po kayo, are you willing to work another job rather than this occupation? Example po sa akin is industrial butcher. So tatanungin din po kayo yun, are you willing to work another job? A big no na po tayo doon. Yun po ang may bibigyan natin na tip doon, kasi ang inaano nila, baka maggagawa ka pa ng ibang trabaho, bawal po dito yon. So strictly po, ang inyong work permit ay para lang po sa inyong trabaho na pinasok, good for 2 years. At isa din po kabayan, yung mga tanong na when is your birthday. Okay, so tatanungin yun, napaka-tricky nun, which is alam na nila, hawak nila yung passport mo. Tatanungin lang po kayo nun kung alam nyo ba talaga, kung hindi ba kayo natataranta. I-check nila kung alam mo ba talaga ang birthday mo, or gumagamit ka ba talaga ng tamang passport. Huwag po tayong mapataranta. Yun po ay isang tanong din po yun, na parang additional lang nila, na parang para lang malaman ikaw ba talaga to, parang ganun lang. So normally huwag tayong magpakataranta po.
Okay guys, para po sa mga tips natin, pag sumasagot po tayo sa immigration officer, normally po medyo kakabahan tayo, pero talagang be professional lang po. Normally po tinitignan lang naman nila kung kumpleto ang dokumento mo, alam mo yung pupuntahan mo, hindi ka gagawa ng mali dito sa Canada, yung mga dokumentong ginamit mo ay talagang sayo. So talagang iwasan lang po natin yung mga pailing-iling tayo or titingin-tingin kung saan. At kung magtatanong sila, direkta lang po natin sagutin. Kung ano lang pong tinatanong, yun lang po. Okay? Para po maiwasan, alam po natin yung less talk, less mistake na yan. Alam po natin yan. So, huwag po tayong sumobra sa mga tinatanong nila. At isa din sa tip natin, pag nagsasalita sila, huwag po natin i-interrupt. Sila lang po muna. If ever hindi natin naintindihan, lalo mga slang sila, sabihin lang po natin, pardon, sorry sir, ganito, again, can you repeat again? So kahit mahirap po tayo sa English, mahirapan po tayo, normally po, kayang-kaya nyo po yan. Okay, so bilang tip, talagang ano lang tayo, be professional lang sa pagsasagot. Hindi tayo mahuhold niyan, hindi tayo mahaharang niyan na sabihin hindi tayo capable para sa pagtatrabaho dito. Okay, so normally po napakababait po ng mga immigration officer dito pagpasok niyo po sa Canada. Okay po guys, hanggang dyan lang po muna yung video natin. Okay, so if you like this video po, kindly subscribe na lang din po sa ating channel, and then hit the notification bell and share para po sa mga susunod po nating mga updates.